Dahil sa kasong ito na nangyari sa isang business owner na gumagamit ng online wallet na natangayan ng 22,000 pesos dahil napicturean ng OTP sa kanyang cellphone. Pinag-iisipan ngayon ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang OTP o palitan sa mga transaksyon sa bangko at mga online wallet. Pinag-iisipan ng masigpitan sa one-time password o OTP ang proteksyon sa mga may e-wallet at online banking account. Kahit daw kasi may OTP na, nakakalusot pa rin ang mga scammer. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa San Jose del Monte, Bulacan, makikitang nagse-cellphone ng may-ari ng tindahan na si Darwin para makapag-cash in o makapaglagay ng pondo sa e-wallet account ng isang customer. Maya-maya pa, makikita ang customer na kinukunan ng litrato ang cellphone ni Darwin. Kwento ni Roma na asawa ni Darwin, nagpa-cash in ang customer ng 250 pesos. Bumalik ito matapos ang 20 minuto at muling nagpa-cash in. Pero sa puntong iyon daw, sinusubukan na palang i-link ang e-wallet account ni Darwin sa online shopping account ng mga kawatan at makukumpleto ang transaksyon kung makuha ang one-time password o OTP. Dahil napicturean ng cellphone ni Darwin, nakuha ang OTP. 22,000 pesos ang nalima sa account. Nanglumo kami ng hinayang kasi hindi po madaling kitain yung 22,000. May iba pa raw na biktima ang mga kawatan sa San Jose del Monte at maging sa Pampanga. Nauna na nagbabala ang Department of Information and Communications Technology na huwag ibibigay sa iba ang OTP. Pero kahit anong ingat yata, nalulusutan pa rin sila ng mga scammer. Kaya naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas naghahanap na ng ipapalit sa OTP bilang paraan para maproteksyonan ng mga may-ari ng mga online financial accounts. Mabilis din daw ang pagbabago sa teknolohiya at kailangan makasabay tayo. Marami raw mga posibleng teknolohiya para rito, katulad ng paggamit ng facial recognition at biometrics, paglilimitan ng paggamit ng account sa iisang device lamang, at marami pang iba na ginagawa na rin ng ilang kumpanya ngayon. Ito raw ang pinag-aaralan ngayon ng BSP, kasama ang mga bangko at financial institutions. What is the best way to protect accounts? What's the best way of detecting possible fraud? We want it to be future-proof. We don't want to be stuck with the present technology. Sabi naman ng grupong Scamwatch PH, ano man ang ipalit, kailangan ng palagi ang pagpapaalala sa lahat ng may online account. Ngayon, kung ano man yung ipapalit nila, kung hindi man OTP, pag-aralan. Kasi yung mga scammers mo ngayon, mabilis din yan mag-adapt eh. Sa tala ng Cybercrime Coordinating and Investigating Center o CICC, lumampas sa 10,000 ang bilang ng mga reklamong natanggap nila noong 2024. Kaugnay sa scam, triple ito kumpara sa mahigit 3,000 na itala noong 2023. Sa ngayon, ang payo pa rin ng mga otoridad sa publiko, huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon sa mga hindi kakilala, maging mapanuri sa mga transaksyon at laging maging alerto sa mga nauusong modus. Paalala din sa lahat na may mga online banking at mga online wallet na iwasang magbigay ng personal na impormasyon sa mga tumatawag sa inyo, lalo na kapag hinihingi ang bank details nyo, para maiwasan yung malimasan or matangayan ng pera sa inyong bank account or sa inyong online wallet. Paalala sa mga OFW, lalo sa mga nasa Pilipinas ngayon, na huwag niyong ugaliin na gumamit or makikonek sa mga public wifi. Dapat personal data lang ang gagamitin nyo, lalo na't ang gamit yung mobile or cellphone ay yan yung ginagamit nyo sa inyong online wallet at mga online banking. Mura lang naman ang data sa Pilipinas, lalo na sa smart. Kailangan nyo lang mag-download ng smart app at napakarami silang data promo doon. Dahil dati, napapanood ko lang ito sa balita na huwag ko connect sa mga public wifi. Ngunit nang minsan ako nakapag-connect sa public wifi, ay biglang nagloko ang online banking ko. At biglang hindi na ako registered sa online banking app ko. At ang lumalabas sa aking device na this device is already linked to another account. At niregister ko muli ang aking online banking app at pumunta ako mismo sa branch ng bangko ko. At buti na lang ay na-retrieve ko ang aking online banking. At pati nga si GCash guys, nung nakakonect ako sa public wifi, nung nag-login ako sa aking GCash account, ay nadidetect ni GCash na connected daw ako sa untrusted connection or untrusted wifi. Kaya pinadisconnect ni GCash at automatic siyang nag-log out. Kaya guys, kung nasa Pilipinas kayo ngayon at ang cellphone na gamit nyo ay ginagamit nyo sa inyong online wallet at online banking, ay dapat data lang ang gagamitin nyo. Huwag nyong ugaliin na makikonek sa public wifi para hindi kayo magaya sa ganito.
Pinag-iingat naman ng publiko sa paggamit ng mga libreng wireless fidelity sa mga mall sa iba pang pampublikong lugar dahil sa internet hackers. Ano ba yung wireless fidelity? Oho. Wi-Fi. Ibinahagi ang isang video na nagpapakita na kahit hindi hinahawakan ng may-ari ang kanyang cellphone, aba, kusang gumagalaw po ang cursor dahil sa access na ito ng hacker. Nabuksan pa ng hacker ang camera ng cellphone at nagbago ang Face ID na may-ari. Naku po, ayon kay Tulpo, dapat protektahan ng Department of Information Communications Technology ang publiko na gumagamit po ng libreng Wi-Fi. Sinabi ng DICT na hindi ligtas ang mga free Wi-Fi dahil lahat ay maaring mag-connect dito kabilang ang mga hackers. Oo nga raw, no? Sabi rin, mas mabuti pa nga yung data na lang eh. Kasi solo mo lang yan, yung data mo. Pag nagpasok ka niya sa libreng yung Wi-Fi na ganyan, pati pala mga PC sa pool dyan pagka nagkataon. Di ba sa mga mall? Sana nakapagbigay ng babala at paalala ang video na ito sa mga kababayan nating OFW na uuwi sa Pilipinas. At parati tayong mag-ingat lalo na sa pera na pinaghirapan natin dito sa ibang bansa.